State of the Nation. Inula ng batikos ang itinayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Isang protected area at National Geological Monument ang Chocolate Hills. May report si Dano Tingkungko. Pag sinabing Bohol, matik na naiisip ang Chocolate Hills. Local o foreign tourist man namamangha sa mga burol na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997. Ang isla ng Bohol ang unang global geopark ng Pilipinas na idineklara ng UNESCO dahil sa natatanging geological identity ng isla, kasama ang world-famous Chocolate Hills. Yun nga lang, nagtayo sa paanan ng mga burol na sakop ng bayan ng Sagbayan ng resort na may swimming pool, water slides at cottage pa. Puna ng ilang netizens, panira ito sa view ng Chocolate Hills. Sabi ng DNR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede pa ring magpatupad ng restrictions at regulasyon sa kung paano gagamitin at ide-develop ang lupa na sakop ng protected area. Ang mga restriction at regulasyon idedetalye sa Environmental Impact Statement bago ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, naglabas na ang DNR ng closure order noong pang September 2023 at notice of violation nitong Enero dahil sa pag-operate ng walang ECC. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor, sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Iniimbestigahan na raw ng sangguniang panlalawigan ng pagpapatayo sa resort noon pang September 2023. Inirekomenda rin daw nila na rebisahin ang mga patakaran ng DNR sa pagdevelop ng Chocolate Hills area. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to stop any construction within the protected area. We have not received any official written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari ng pamunuan ng resort. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng resort na itinayo sa Chocolate Hills. Sabi ng The Captain's Peak Garden and Resort Bohol, nalulungkot sila sa mga batikos sa pagtatayo ng resort. Dumaan daw ang kanilang construction plan sa mabusising proseso at nakatanggap din sila ng approval mula sa DNR at iba pang otoridad. Nag-comply din daw sila sa lahat ng regulasyon at gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang ecological footprint sa development process. Inilikas ang ilang pasyente ng magkasunog sa Philippine General Hospital. Tinataya nga abot sa 1.4 million pesos ang halaga ng pinsala. May report si Ian Cruz. Mula sa malayo, tanaw ang makapal na usok mula sa sunog sa Philippine General Hospital sa Maynila, pasado alas 3 ng hapon. Kinailangan ilabas ang ilang pasyente sakay ng mga hospital bed. May mga nasa atrium o open area sa loob ng main building. Open space sa harap ng ospital sa Taft Avenue at sa Padre Faura Avenue sa tapat ng Supreme Court para makalayo sa apoy at usok. Lumabas po kami para safe po lahat ng mga tao. Pati ang mga nagkikimotherapy tulad ni Sheila Domingo, pinalabas. Mahirap, natatakot. Pero hindi naman kami nagpanik. Hindi pa rin tukoy ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Pero ayon sa tagapagsalita ng PGH, nag-umpisa yung sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine. Hindi naman umabot yung sunog sa ward. Siyempre pumapasok na yung usok. Wala naman po, hindi po nagkasunog sa mga ward. In-evacuate lang po yung mga pasyente.
Wala naman nasaktan o nasawi sa sunog. Pero ang ilang pasyenteng nakakonfine sa Ward 1, 2, 3 at 4, inilipat muna sa ibang ward na hindi apektado ng usok. Lilinisin pa po yung lugar, hindi pa po safe ibalik yung mga pasyente doon. Ang ilang adult patient nasa pediatric ward muna. May ilang pasyenteng hinahanapan pa ng kwarto. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog at nakontrol 3:45 ng hapon. Napula ito alas 4:30 ng hapon. Ayon sa Department of Health, naka-standby sila sakaling kailangang ilipat ang mga pasyente. Nakahanda raw ang iba pang DOH hospital sa Metro Manila na tumanggap ng mga pasyente. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado. Binigyan si Kibuloy ng 48 oras para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes, ipaaresto na siya ng komite. Sabi ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. Kahapon na cite in contempt at ipinaaresto na rin si Kibuloy ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa prangkisa ng SMNI. Kaugnay naman sa pagdepensa ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kay Kibuloy, sabi ni Senator Risa Ontiveros, lalong nagiging klaro ang ugnay ng mga kayamanan nila. Wala pang pahayag ang mga Duterte ukol dito. Itinanggi rin ni Ontiveros na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy. Inalmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, hindi kasamang pasyal sa kanyang schedule sa pagbisita niya sa Germany. Sa prayer rally kahapon, binanata ni Duterte ang foreign travels ni Pangulong Marcos. Kaugnay naman sa buwelta ni Duterte na inuulit ng Pangulo ngayon ang ginawa noon ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pakialaman ang konstitusyon. Nalilito raw si Pangulong Bongbong Marcos dahil papalit-palit ng sinasabi si Duterte. This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama nyo kami. We don't make pasyal. Tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan. Kasi parang naiba, bawat salita niya, iba eh. So, I will try to make sense of it. Bilang concert buddies, travel buddies din ang kapuso couple na sina Rabia Mateo at Jeric Gonzalez. May babala naman ng Black Rider star na si Matteo Guidicelli sa gumagamit ng pangalan at litrato ng kanyang misis. May report si Lars Santiago. Travel goals ang sparkle couple na sina Rabia Mateo at Jeric Gonzalez. Sabi nga ni Rabia, adventures keep our hearts wild. Sa Taiwan ang kanilang recent getaway. Ini-enjoy nila ang magandang scenery at nag-food trip. Last weekend naman, magkasama silang nanood ng concert ni Ed Sheeran. Halatang nadala sa perfect moment si Rabia na naluha sa isang punto. Up next sa kanilang bucket list, gustong dalhin ni Rabia si Jeric sa kanyang hometown na Iloilo. Patitikimin ko na lang siya ng mga Ilonggo dish. Batchoy, yes. We were looking forward sa Isla de Gigantes. Nagbabala naman si unang hirit host at Black Rider star Matteo Guidicelli tungkol sa post na gumamit ng pangalan at litrato nila ng misis niyang si Sara Geronimo na nagsasabing may kapalit na pera ang may national ID. Scam daw ito. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hati ang ilang ekonomista sa posibleng maging epekto ng pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang legislated wage hike, sinabi ng ilang ekonomista na wala namang naitalang negosyo na nagsara dahil sa wage increase. At kung tataas man ang inflation, maliit lang ito. Sa panayam naman sa The Mahangahas interviews, sinabi ng Foundation for Economic Freedom na baka maging dagdag pasanin pa sa mga manggagawa ang umento sa sahod. Posible raw kasi itong magdulot ng malawakang layoff sa ilang kumpanya. Hiling naman ng ilang negosyante, bigyan sila ng subsidy kung itataas ang sweldo ng mga manggagawa. There are no record of closures
because of wage increases. Wala po akong nakita na dahil po sa wage increases ay tumaas ang inflation. Meron po siguro bahagya. Kalamidad ang mangyayari sa Pilipinas pag napasa po yan. Kukunti lang po ang makikinabang dyan, yung mga nasa organized. Marami dyan na walang mga sa formal institutions. Bukod sa banta sa terorismo, pinaghahanda na rin ng AFP sa kanilang malakiang formation exercises ang senaryo sakaling sakupin ng Pilipinas ng ibang bansa. Sa Batanes, 100 residente ang sinanay bilang Army Reservist at tinuruan ng combat skills at paggamit ng baril. Gate ng AFP Northern Luzon Command, walang banta sa seguridad at hindi sila ide-deploy. Gusto lang matiyak na combat ready sila kung kakailanganin. Libo-libong Pinoy skilled workers kakailanganin sa Germany at Czech Republic. Ilan sa mga alok na trabaho ay sa manufacturing at construction operations. Ayon sa Department of Migrant Workers, kinakasana ang mga kasunduan para sa lehitimo at maayos na deployment sa Germany na itinaon sa working visit noon ni Pangulong Marcos. Sunod na kakausapin ng labor officials ng Czech Republic sa pagbisita roon ng Pangulo. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglaho ang dapat sanay donasyon para sa pagpapagamot ng batang nilapa ng 4 na aso sa Samar. Kwento ng guro na umano'y na scam, may tumawag sa kanya at nagpanggap na konektado sa isang ahensya ng pamahalaan. Pakay raw ng caller na mag-donate at nakuha nito ang tiwala niya. Kaya nang hingan siya ng code para kumpletuhin daw ang fund transfer, agad niya itong ibinigay. Nang suriin na ang e-wallet, halos nilimas na ang laman nito. Mula sa nakolektang mahigit 50,000 o 57,000 piso, nasa 300 piso na lang ang naiwan. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari. Isang waterfalls ang atraksyon ngayon sa Basilan dahil sa kakaibang rock formation sa paligid nito. Sa Bataan naman, suwak ngayong mainit ang panahon ang swimming pool na may makukulay na slides. G tayo sa report ni Oscar Oida. Sa dami ng slides sa resort na ito sa Abukay, Bataan, tiyak di ka magsasawa. May mga haba at paikot-ikot. Subukan din ng 4-way slide na ito. Ang mga bagets pwede sa Under the Sea theme slide. Kung pag-dive naman ang trip, talo na sa Bulingan Falls sa Lamitan City sa Basilan. Ma-refresh sa malamig na tubig at mamanghas ng kakaibang rock formation sa paligid ng talon. Instant nature tripping dahil mapuno rin ang lugar. Mag-vitamin C naman sa Dagupan, perfect getaway, ang Tondaligan Beach sa mga dagat na dyan. May 3 oras lamang ito mula sa Metro Manila. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.